Ayan, isa na naman pong magandang hapon po sa ating lahat. Isa na naman pong episode po ng Inklinasyon ang inyo pong mapapanood sa araw na ito. At sa ngayon po, very interesting po yung ating pong topic. Let me give you po introduction about the topic for today. So today we're diving deep into the groundbreaking milestone for the deaf community, Republic Act number 11106, which proudly declares the Filipino Sign Language, or the FSL, as the national sign language of the Filipino deaf and the official language of government transactions involving them. As we celebrate the International Day of Sign Language today, we're here to amplify the importance of FSL and discuss the latest updates on its implementation. But that's not all. We also confront a pressing issue, which if what does the recent removal of mother tongue-based multilingual education, or the MTB MLE, mean for the future of FSL? Join us in this episode, this passionate conversation, as we explore the profound implications for education, communication, and the rights of the deaf community. So let's make our voices heard. So para po ipakilala po, of course, ang ating pong mga guests para sa araw na ito, makakasama po natin ang ating napakagandang co-host, Ever Josa ng Inklinasyon, Ma'am Janine Cruzet. Hi Ma'am Janine, kumusta po? Alright. Thank you. Thank you, Miss Jen, for that wonderful introduction. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa mga ka-inklinasyon, sa mga nakikinig po. Kapwa ko po taong may kapansanan at sa mga taong wala din pong kapansanan. Napakahalaga po ng araw na ito at karangalan po para sa Inklinasyon family na mabigyan po ng tugon ang aming pong imbitasyon at makasama po namin sa pagdiriwang ng International Week of Sign Language ang mga dalawa po nating na magigiting na panauhin sa hapon na ito. Miss Jen, ipapaalam ko lamang po sa mga nakikinig po natin na mga person with visual impairment na meron po tayong konting pause or interval tuwi pong magsasalita ang inyo pong mga host and co-host. Bibigyan lamang po namin ng daan ang mga sign language interpreters po sa hapon na ito. Kaya wag po kayong mainip sa mga kapwa ko po, mga person with visual impairment kung meron pong interval, because ang ating pong panauhin ay mga advocate po na deaf with a capital D. Okay. Sige po. Sa una po nating panauhin sa hapon na ito, siya po yung current president po ng Philippine Federation of the Deaf. She is a trans woman from Cebu, Mandaue, Cebu, and then she is also a graduate of Bachelor in Elementary Education, major in English. So she is also she took that degree of bachelor in science, major in English, elementary education in University of Southern Philippine Foundation in Cebu. Also, she's very active in the advocacy of the rights of person who are deaf with the capital D since 2004. So she was the former second president of the Philippine Federation of the Deaf Youth Sector, or the youth chapter. She was also elected as the first president of the Cebu Federation of the Deaf. So she was elected as the seventh president of the Philippine Federation of the Deaf. So let us all welcome the ever beautiful Mariah Agbay. Hello, Mariah. Good afternoon.
po sa lahat. Salamat sa introduction, Mariah signing. So for our person with visual impairment, magtataka po kayo na there is other voices that you could hear aside from our voices ni Miss Jen. That is Miss Joy. Ang kanila pong voice ng ating mga deaf guest. So our second guest is the past Vice President of the Philippine Federation of the Deaf. So he's a core team member and very active in the Philippine Coalition on the UNCRPD, or the United Nations Conventions of the Conventions on the Rights of Persons with Disability. Baka magalit sa akin si Miss Jen pag nagkamali ako ng pronunciation ng UNCRPD. So he's also the secretary of the Deaf Education Committee. So, hand and heart. Oh, he's also a volunteer instructor po ba, Sir George? So, education po niya, he graduated in De La Salle University Benilde School of Deaf Education and Applied Studies. So, his major is in computer studies. So, ating pong i-welcome ang isa po rin na isang magiting at malakas na advocate po ng rights of person who are deaf with the capital D, si Sir George. Good morning, Sir George. Pumapalakpak po si Sir George with nag-wave yung hands. Yes. O I yung know some. crab sa desk. Okay, Miss Jen, back to you. Okay, thank you, Miss Janine, sa pag-introduce sa ating mga guests. So welcome po, Sir George and Miss Mariah. And makakasama din po natin sa hapong itong ating po mga official sign language interpreter. Of course, nandito po si Teacher Aisel. At ang ating pong guest na sign language interpreter, ang ating pong din kasamahan, Ma'am Joy Villarreal. Hi, Ma'am Joy and Ma'am Teacher Aisel. Yan. Good afternoon po sa inyong lahat. Ayan, sige po. Mag-uumpisa na po tayo sa ating pong kapanapanabik na episode for today. So, kumusta po kayo, Sir George and Miss Mariah? Siguro unahin po natin si Sir George. I'm not sure nakikita po tayo ni Sir George po. George, kamusta ka daw? Paulit daw po, sabi, sorry. Ayun. Okay po. I'm doing fine. Matagal na po akong kasama ninyo sa Deaf Community and I'm still volunteering. Thanks po. And how about you, Miss Mariah? Thank you, Sir George. Thank you po. Thank you din po. Ako po, Mariah signing. I'm okay. Enjoying. Ang dami lang pong invitations this week because of International Day of Sign Languages. September po is very busy. And this week po, Monday, 2 days ago, nasa Leyte po ako. Sa may Punang Calvayo, sorry, not Leyte but Calvayo. Kaya may mga activities po. Tapos ito naman sa TSWD may training po. Tapos nandito na po ako ngayon sa Iguanasyon habang nag-multitask with you. Medyo busy lang po but I'm good. Thank you for asking. Yeah, thank you so much, Miss Mariah, for sharing. No, napaka-busy niyo pala talaga at we're very much thankful na napaunlakan niyo po kami sa aming pong pag-anyaya sa hapong ito. So,
Alam po namin no na very busy po kayo pero andun pa rin talaga yung passion ninyo no na paunlakan yung mga ganitong pagkakataon para makapag-advocate po. Actually no, ating mga ka-viewers, ang ating po mga guest po ngayon ay matagal na po natin din kasamahan sa advocacy at talaga pong very active po sila no pagdating po sa kanilang advokasya para sa ating mga friends who are deaf. Okay. Sige po. Para po sa kaalaman ng lahat, Miss Mariah and Sir George, pakipaliwanag nga po kung ano po ba ang Philippine Federation for the Deaf and kailan po ito nagsimula at kung ano po yung mga mandato nito at activities po ninyo. Maraming salamat. Unahin po siguro natin si Miss Mariah. Alright po, ito po ang sign-in ko po, Mariah. Nagsimula po ang PFD or Philippine Federation of the Deaf ng 1997. Ito po ang sign ng PFD. Opo, at simula noon hanggang ngayon, bali mga 27 years na po kami in the community, serving the deaf community. Marami po kaming mga naging programa, katulad ng books and sign languages. Tapos, dito lang po, this year po ay may kung ano po ang pwedeng mangyari. May FSL training, involved po kami. And then, ito lang, I think, nung May po, June, we drafted, part of the TWG who drafted the rules on court interpreting, the use of Filipino Sign Language for court interpreting, and many more activities concerning FSL and the deaf. Okay, thank you, Ms. Mariah. How about si Sir George po? Any additional information, sir? Okay po. For signing, maraming taon na po nagsisilbi ang Philippine Federation of the Deaf. We have been matagal na rin po ang FSL law. 10 years prior to that, isang dekada before that, nilabi po namin ito para magkaroon ng kamulatan sa Filipino Sign Language Law ang lahat at ginawa rin po ang IRR. Naging simula nung na-implementa unti-unti ang FSL law, naging busy na po, sobra ang nasa komunidad and working with other members. Say for example, lagi nakakasama sa consultation at hopefully nga tuloy-tuloy na ito yung pagsunod sa FSL law or 11106 RA 11106. Yeah, thank you, Sir George and Ms. Mariah for giving us information about the Philippine Federation of the Deaf. And totoo nga po, kasi po ang isa sa mga indicators, bago na indicators ngayon sa SGLG ay yung pagkakaroon po ng sign language interpreter. So siguro po this is in connection din doon sa passage ng FSL law. So Filipino Sign Language. And before po, ang ginagamit po ng ating pong deaf community ay American Sign Language. So ano po ba yung pinagkaiba ng American Sign Language sa FSL? And ano ang pinagkakaiba nito kumbaga, di ba, yung kasi yung mas naunang natutunan ng karamihan sa ating mga kasamahan na may mga kapansanan sa pandinig. So, ano po ba yung difference nun, Miss Mariah and Sir George? Siguro po si Sir George po, unahin po natin. Tanong po ni George, yung sino pong natuto ng ASL? Ang nakakarinig po ba ang hearing o yung deaf na tinatanong nyo? Both po siguro, both po. Sige po, una daw po si Mariah na magpapaliwanag o sasagot. Sige po. Ms. Mariah, signing now. Ang tunay na kwento po niyan.
bata pa po ako, nakita ko may libro na akong nakita, love sign. Nandun po yung mga senyas. Kulay blue po ito. Kulay pula yung kulay na book, tas may drawing. Kung ano, at nakita ko po na may influences po ng American Sign Language. Then growing up, nung high school naman, sa college, hindi naman po namin ginagamit yung ASL. May kanya-kanya po kaming, meron kaming regional signs. We call it regional variations. But this is what we use. And then, nung PFD time, ang maalala ko lang po, ng time po ni Ms. Rack Corpus, president din po siya natin sa Philippine Federation of the Deaf. May book po na pinublish, parts 1 and 2, na siyang ginagamit sa pag-aaral ng FSL or ng sign language. So, ngayon po, meron po talagang regional variations, but it's still Filipino Sign Language. Naubos lang kung mga librong to. Yung part 1 lalo na. So, we're trying to we have stocks ng part 2 na book, and then people are asking us to supply them with the part 1 of the book. Dahil na sa batas, sa RA 11106, so ang FSL law, nakita po namin ang hirap, ang struggles ng deaf community, deaf leaders, para marinig, para magkabata. So, mga ilang dekada din po, 22 to 30 decades. At itong 2018, meron na nga tayong FSL law. Salamat po sa tulong ninyong lahat, working with us. At sana tuloy-tuloy nga ating advokasya. Yung ASL po, hindi masyado. Talaga po, FSL, kasi ang identidad po, ang sign language ay nakatutok sa identidad ng deaf, at Filipino deaf ang gumagamit ng FSL, hindi ASL. George, you may add? Would you like to add, Mariah Signing? Okay po, George Signing, from my experience naman din po, sa deaf communities, mga 1990s noon pa, wala pa actually sinasabi kung, wala pa ang tawag na FSL, PSL, Philippine Sign Language, wala po. Basta ang mga deaf nagsisenyas. Sign language na namin tao. At may libro nga, sinasabi ni Mariah, na isang libro na publish, tapos ginagamit po ito para sa pag-aaral ng sign, senyas. A partner po, I think partner yon with Philippine School for the Deaf, and kay Ms. Delight Rice. Opo, kay Ms. Delight Rice. Anyway, so ito po yung libro na meron tayo. Pero para lang mas maintindihan, ang mga deaf po ay hindi gumagamit. Dahil yung tinuro po ng mga Peace Corps volunteers na unang pagpunta dito sa Philippines, hindi po ASL ang tinuro nila. Signing Exact English po ang tawag. And then, meron ng Filipino Sign Language mga panahon na yun. Even before that, so ito po ay resulta ng mga pananaliksik dito po sa deaf community. So, siguro mga 70 years old na itong mga deaf na to, ang ginagamit nila, FSL, pero yung datos na may collection, ang gamit talaga noong unang panahon o survey ay FSL, wala pa po. Basta ang gamit nila ay senyas. Ang nakita po namin sa school, signing Exact English. Pero yung exact data na naunang ASL sa FSL or vice versa, wala po tayong datos talaga. Lalo na sa ASL. Pero meron tayong book on signing Exact English. Wala pong sinasabi na, para lang maalis yung misconception na nauna ang ASL na natutunan kesa sa FSL. So ngayon po, partner, ang naunang meron pong partnership with DepEd nung panahon po ni Secretary Rocco, sa makabilang buhay na po siya,
that was the first time na nagkaroon ng pangalan ang FSL in my books, in my history. Experience with the deaf. Tapos, mula after that, pumunta po kami sa probinsya, nangalap ng dato, hanap ng teachers na deaf. Sorry, 54. Ang sabi po, that time, 54% ng ating 54% ng FSL ay influenced by ASL, lalo na yung mga deaf teachers sa Philippines. So, hindi pa deaf teachers of the deaf sa Philippines. So, the rest, 40% pwede mo siyang i-divide sa Philippine Sign Language ang sabi. Ito ang tawag noon, Philippine Sign Language. Ito yung gamit ng mga older deaf people, more senior deaf. Tapos, ang hearing po ay nakaririnig, ang gumagamit po sila ng signing exam English, hindi po ASL. So, yun yung tanong ko kanina kung sino po ba yung sinasabi niyong gumagamit. So, SEE, Philippine Sign Language. So, just for everyone's awareness po. So, FSL po, nakafollow sa ating history. So, may nagtatanong, ano ba na bakit ASL? Bakit magkaiba sa FSL or something? It's just a word. ASL po ay nakakonect sa identidad at kultura. So, identidad at kultura ng mga Amerikan. At hindi tayo yun. So, yun po. And then, ang FSL, Filipino Sign Language, na nakakonekta sa identidad at kultura ng mga Filipino na deaf. Kaya po siya FSL. So, pagkakaiba, malaki. Oo. Anong identidad? Iba po ang kultura ng Amerikanong deaf sa Pilipino na deaf. So, kaya malaki po talaga kasi culture-based. Iba ang kultura nila sa kultura natin. So, ganun din po ang apekto ng sa SENA. Wala naman po talaga na sasabihin nila, wala ko kasi natutunan dito ay ASL. Wala pong ganun dito sa Philippines na ganun. Dahil po, 9 out of 10 deaf, 9 out of 10 deaf people ay pinanganak sa hearing parents. Okay, so, alam sa pamilya ng parents nila, sorry, sa background noise, hindi po nagtitenyas yung mga yan, yung mga lingwahe ginagamit sa bahay nila, hindi po sign. So, malabo na ASL ang sinenyas ng mga magulang ng mga deaf na to. Gamit nilang home sign, malamang. Tapos eventually, nag-evolve na po ito. So, tulong na yun, napasama na yung mga deaf sa community. Ayan. So, karamihan po na teachers, nag-hearing, sinasabi gusto nila dapat maayos yung grammar, dapat English or something. Hindi naman yun yung senyas natin eh. Hindi yun pag-aari ng mga deaf. So, ang mahalagang maalala po natin, mag-iba yung ASL with American Sign Language at nagsimula na aral natin siya dito. Hindi po ang mga deaf maalam lang natural na sign language dito sa atin. So, Lalo na basically, Miss Joy, parang sa culture, it has something to do then with the culture din talaga. Yes po. Opo, kultura talaga, culture-based po at hindi po nauna ang ASL sa FSL. Ako po, Miss Joy, as answering. So, kung deaf po, ang sabi niya, deaf, ang parents ay deaf, pwede po, baka FSL agad yung natutunan, malabong ASL. Pero kung hearing ang parents, at deaf ang anak, hindi po nila malabong ASL din ang naituro. So, you learn signing mostly from the community, tapos yung sa school po, iba rin ang naituturo. Hindi po pareho, hindi yung senyas ng community. Sana malinaw na po. Alright. Thank you so much, Ms. Joy, and of course, Sir George and
Miss Mariah. At least nabigyan po kami ng additional na information about kung ano yung difference ng American Sign Language and Filipino Sign Language. Miss Janine, you have a question? Yeah. Pag ano naman po, no, pag-usapan naman na po natin yung tungkol sa batas ng Republic Act 11,106. Naisa batas po to noong 2018. And as far as I can still remember, Miss Jen, nag-guest na rin tayo last year yata ng mga deaf din. And then they're also advocating FSL. So from there on, na nasa batas yung Republic Act 11,106, nagkaroon ba ng pagbabago o naisulong ba ng batas na ito ang pagpapalaganap natin o yung pag-iimplementa ng FSL sa mga government offices or school? May mga changes ba or naisulong ba nito yung batas na to, yung FSL, yung paggamit ng FSL? Pwede po ba si Mariah yung sumagot muna po? Sabi naman ako una. Sige, okay lang. Sabi ni Josh, kasi yung president. Opo. For FSL law or RA 11106, marami pong interactions with government sa pangunguna ng Commission sa Wikang Filipino. Marami pong pagbabago at i-amend to sa tulong ng ating mga mambabatas. We are pushing po na magkaroon ng Deaf Commissioner sana po sa Commission sa Wikang Filipino para may representation talaga. And then we're working with DepEd also for the materials para sa deaf and also for the teachers, yung teacher training, hindi na po siya base sa assumptions na ang alam nila ASL or kung ano man ang nakarating sa work. It's a requirement now po na DepEd for to have teacher training and work with the deaf po, consult with the deaf, and sundin po ang nasasabi sa batas na dapat FSL. Kung ano yung nakalagay po. Sundin po ano ang nakadetalya sa IRR. So dapat po in partnership with the different deaf organizations na recognized ng community, siya mag-work sa iba't ibang agencies, national agencies. Dati po wala. Ngayon, at least, hindi po sumusunod ang mga agencies natin, because of the law. So, they need to work with the deaf, consult with the deaf, let the deaf lead in the discussions also. Sorry po. Alright, nag-freeze po ba ako? Sign po ni Mariah. Okay lang po ba? Klaro po ba? Ako din po. Sorry, So you were saying po, Miss Mariah, na somehow from 2018, nagkaroon naman ng pagbabago. Simula nung naisa batas yung Republic Act 11,106. So, based on your observation, naisulong naman ng batas na ito yung paggamit ng FSL. Opo, Mariah signing, yes po, oo. Tuloy-tuloy pong engagements with the deaf community, tuloy-tuloy po ang training with LGUs, sa mga LGUs po, DepEd, with other government agencies, others, service providers po, I can see, ako po, hindi po tulad ng dati, noong 2018, even before that, hindi po ganun ka-accessible, but we see the effort of government right now, and they see the law, they're trying to understand and implement it in consultation with the deaf. So, tuloy-tuloy po ang updates,
Ang mahalaga po yung sa education for us na yung training ng teachers at yung sa work environment din po, na nakikipag-ugnayan sa DILG, Mm. and marami pa pong yes. Mm. So, So, tuloy-tuloy po ito. Opo. Tanong ko naman po kay Sir George, kasi napag-usap na share po sa atin ni Miss Maraya yung paggamit ng FSL sa mga different offices ng gobyerno, even sa eskwelahan. So pagdating naman po sa deaf community, napapractice po ba or meron po bang pagbabago sa paggamit po ng FSL, or yung gaya nga po nung tinalakay kanina ni Sir George, gamit pa rin po ba yung yung exact English sign language interpretation, or nagagamit na rin po sa deaf community yung Filipino sign language? Hinintay ko lang po sumagot si George mag-sign. George signing, sa mga eskwelahan po, kahit na may batas po tayo, Mm. na dapat gamitin natin ay FSL at i-require ang natural na pagsenyas, lalo na sa mga bata, lalo na po sa early childhood, childhood care development, sa ECCD, dapat po ay FSL lang gamitin, lalo na sa mga bata pa, yung mga deaf na bata pa. So, hindi siya ganun kadali, hindi siya madaling i-monitor po sa buong Pilipinas kung totoo bang nasusundan ng mga ito. DepEd po ngayon, may concern lang with DepEd kasi nakikipag-ugnayan po kami sa DepEd, but ito nga ang mother tongue based MLE, Multilingual Education Law, ay in process. Yeah. Where sorry, nag-freeze po. Na magiging mono. With that, ibig sabihin, gusto nilang gamitin lang ay Filipino with English. But baka kayo po natatanggalin yung first language o yung mother tongue sa educational system. Pero kami po sa Philippine Federation of the Deaf have been working a lot, and pero we're doing, we work with the development of the curriculum. We're trying to monitor, work with the DepEd, apply, make sure the law is applied or implemented. So, to answer your question, magiging concern siguro po yan sa Congress, kung sakali man. Tama. Sa Commission on Education, Committee on Education, sa Committee in charge of Education. Kasi po, we've checked, marami po sa deaf medyo nag-freeze po si George sa akin. Going back. Nag-freeze po. Interpreter, let go back. DepEd, you were saying? Yung, naalala ko na meron natatagpo ang Commission on Philippine Education, National Commission on Philippine Education. Nag-decide po ang Congress na dapat ngayon naman hindi na gamitin, or may panukala wag na gamitin ang L1. Because of the MTV MLE, yung first mother tongue.
Based language. Because of that, yun, dahil sa mga, o yung first languages. So Miss Joy, ibig sabihin po ba, ibig sabihin po ba ng ating mga guests na may effect din talaga yung pagpawi ng MTV-MLE, yung mother tongue based multilingual education sa kanilang sa paggamit po ng FSL? May report po kasi, sorry Sir George, continuing to sign, yung children with disabilities po at hindi lang deaf ang epekto nito. So, hindi namin siya masagot dahil hindi lang sa deaf ang epekto ng pagtanggal ng mother tongue. DepEd po siguro ang makakasagot, Ms. Mainam. Oo nga naman. Tignan natin kung nagamit, susundin nila kung ano ang mandato nila pag natupad ang batas na ito. Okay. Yeah po. Kung inclusive ba talaga, tignan natin. Okay. So, mahirap pong sagutin. Sorry. Thank you, Sir George. How about si Miss Mariah? Mukhang may gusto siyang sabihin. Okay na ba? Ayan mga ka-viewers, may mga delay lang po kasi po kailangan nating antayin yung sign and then ine-interpret po ng ating SL. Go ahead. Miss Mariah, go ahead. Please po kayo on my end. So, ako may problema sa internet, I think. Ano po ba? Please po si Mariah? O hindi po? Ako lang. Okay po si Miss Mariah. Nagsisenyos po. Internet. Okay. Hindi po siya, naka-freeze po siya sa akin. Ulit. Mariah. Mga viewers, ito po yung minsan na challenge po talaga. Ayan. Okay na po ba, Ma'am Joy? I think yes po, medyo choppy but yes. Sabi po ni senyas po ni Mariah, opo may epekto po kung sakali sa FSL law, magiging implications ng MTV-MLE kung tatanggalin ito. Sige. Tuloy lang po. So yung Senate Bill 2457, ito nga po yun na nagsasabi na kung saan halos malapit na po siyang maaprubahan. Decision na lang ni President Marcos. So kung ano po ang magiging resulta, pero tignan po natin. Pero ang alam po, may batas po kami. Ang sagot po sa amin, may batas po ang FSL law. So hindi po maapektuhan ng MTV ang pagtanggal ng other mother tongue sa basic education natin. So FSL will be retained. Kaya po may mga plano rin po na to work with DepEd, susundin po nila kung ano man yung nasasabi sa RA 11106. May isa po kasi yung author, ang sinabi niya maiwan lang, yung author po ng SB, Senate Bill 2457, sabi niya, maiwan na lang daw po ang Filipino and English para mas mainam gawin. Pero po kami sa DEF, hindi po, lalo na siguro yung other indigenous languages, iba po ang Filipino, iba ang English kumpara sa aming mother tongue. Ito ang pagsenyas. Pag tinanggal yan, paano na po kaming mga deaf? Di po ba? Paano na kami mag-aaral? Ito nga nagsisimula na nga yung pagpa-partner natin with DepEd. Kasi pag po tayong nakikipag-ugnayan sa kanila. Sana nga po itong Senate bill na ito ay wag i-approve ni President Marcos, ni President Bongbong Marcos to benefit all the language communities, other language communities po. Sana magstay ang MTV MLE sa ating educational system.
Pero with that concern po, may ano na po ba, parang may move din po ba yung different organizations of the deaf like the Philippine Federation for the Deaf para po maiparating yung kanilang concern doon po sa bago po maaprubahan yung Senate bill yun. Mariah signing, yes po. At mahalaga din po na sa DepEd po, kumuha po tayo ng mga makakasamang mga leaders to work, discuss this. Baka magkaroon din ng stand ang DepEd with the community, at TWG, bago nila maiparating kay mag-stand ang DepEd about this in consultation with Commission sa Wikang Filipino regarding the indigenous languages bago po bigla ang pirmahan o ano man ang desisyon ni PDM. Okay. Kasi we have to take care of, we have to keep our mother tongue. Ingatan po natin siya. Meron sa batas naman siya, bakit kailangan tanggalin so that what nangyayari ngayon is in conflict with the current laws that we have. So baka huwag po natin kalimutan na konsultahin lagi ang mga deaf. Isama with the deaf organizations. I think kailangan na din talaga nilang pumilaw po kasi since tanong po itong Senate bill, although on process pa. But I think the group of the deaf, especially the Philippine Federation for the Deaf, should really act on this and magsulat na. I mean, they should put it in writing, black and white po nila para sa ganun. May parating po agad din sa ating pong authority, especially dun po sa Senate po. Pwede po bang sumagot saglit? Sorry, Joy po ito. Sige lang po. Opo, si George. Si George po muna. Sige, sorry please. To answer your question po, George signing, so for the question, may mga datos po na sa DepEd, sometimes hindi nako-consider ang children with disabilities lagi. Pero malaki po ang epekto nito ng mga bagong batas nito sa lahat ng mga batang may kapansanan, hindi lang dapat sa deaf. Kasi ang MTBLE, MTBMLE po ay ang first language ng ating mga kabataan, sino man may kapansanan o wala, o deaf. Tapos kung aalisin natin ito, parang ini-ignore lalo na yung needs ng mga may kapansanan. Hindi lang just the deaf, not only the deaf, but lahat ng mga batang may kapansanan. So, we are trying to do a curriculum that it's not just the deaf. Nag-freeze kayo. Oh my. Okay. All right. Thank you, Sir George and Miss Mariah. Ayan, ganyan po kalalim po yung usapin na ito no about the FSL and at the same time po yung pagpawi po dun sa napipintong pagpawi dun sa mother tongue based multilingual education. So anyway no, since live po tayo sa FB, marami po tayong tagapanood sa moment na ito, sa araw na ito. So shout out po sa ating pong viewer na si Ma'am Clara Manyangkite. So meron po siyang tanong, pwede daw po bang, may available daw po bang mga trainings? Yan. Siguro po, sasagutin po natin yan mamaya, sasagutin po ng ating pong mga speakers. And sabi niya, hello po from LGU Mondragon, Northern Samar. So si Miss Clara Manyangkite po pala ay, Manyangkite po ay taga Northern Samar. So hello po sa ating po mga viewers yan, mga person with disability advocates from Samar. Okay, Ma'am Janine, you have question? Ma'am Janine?
Yes, thank you, Miss Jen. Kasi, di ba, karaniwan na nararanasan ng mga kaibigan natin, mga person who are deaf, is yung language and communication barrier. So, sa inyong karanasan bilang advocate ng rights ng mga person who are deaf, ano-ano yung mga nagiging hamon o issue ninyo sa pakikipag-ugnayan sa mga pampubliko at pribadong opisina? Kung meron man, for sure. Meron. Nag-assume. Puwedeng kahit sino, si Mariah siguro. Ikaw po, Miss Mariah, ano-ano yung mga hamon o yung mga issue na nararanasan mo patungkol sa pakikipag-ugnayan or pakikipagkomunikasyon sa mga pribado at mga panggobyerno o pampublikong opisina? George po signing. Okay, sige Sir George. Apo, sige po, ako na lang po sa experience with private companies. Mhm. Yun po ang isi-share ko. Sa companies po, mahirap ang communication access. Lagi. Mhm. Lagi kaming nakikiusap. Pag meeting, wala kaming interpreter. Merong nagta-type saglit pero hindi kumpleto. So, hindi po nila agad naiisip ang access. Kahit na may mga devs silang masyado. Lalo na kung FSL. Sa base sa batas, at sa social media, challenge po ito lalo na sa mga companies. Lalo na sa amin, kasi hindi po mabigay yung access para sa mga deaf people, sa aming mga deaf. Mm. Sa government, we can ask Mariah kung kamusta naman. Sige po. Sige po, Miss Mariah. Sa atin po sa Pilipinas po lang po ang awareness pa rin at kamulatan kung ano nga po ba yung kung ano po yung kultura ng deaf, ano po ang makakatulong, yung deaf awareness. Karamihan po sa LGUs, kulang ng pag-unawa. Mm. Kulang din ng interpreters. So, nag-freeze po. So, sa tulong ng mga deaf organizations, maganda po nakasama ang mga deaf sa training, bibigay ng deaf awareness, whether private or public. Parang deaf awareness sensitivity po, para on how to communicate or work with deaf people. Mm. So not just the deaf, but disability awareness. So kasama na po ang lahat ng disabilities, pati po ang deaf kasama para isang bagsak po ay nandun tayo. Karamihan po kasi ng DILG, parang chine-check kung may training nga ba na nangyari o kung wala, parang may seal of governance pa na sinusunod. Ayan, at kung meron ganong training na nangyayari. Sorry po lang. Ipat ako na lupa. Yeah, totoo yun, no, Miss Joy. Kasi noong nakita talaga ng LGU, yung about doon sa SGLG, kasi since I'm one of the PIDAOs also, no, dito sa province of Pangasinan. So, nagkontak talaga kami. Since time constraint kami na, kasi it's all or nothing. Pag isa sa mga indicators ay hindi na-comply dun sa SGLG. So, hindi napapasa agad ang LGU. So, ang ginawa namin, since nakita namin na isa yun sa mga indicator,
talagang nagpa-online na training kami, no? Basic na sign language sa lahat po ng PDAO, vocals ng LGU. Kasi isa doon sa indicator na nakalagay doon, dapat may sign language interpreter na trained siya kahit paano sa basic. And at the same time, nakalagay din doon na dapat nakalagay sa AIP. Ayun, isa sa indicator. So, ang ganda ng advocacy siguro din ng ating mga deaf community. Kasi narinig agad, no? At nailagay pa as part of the indicator ng SGLG. So, congratulations for that, no? Sa inyong advocacy. Aside doon sa FSL. So, it's worth na ma-replicate, yung kanilang naging advocacy. Kasi aside from nagkaroon ng law, and then, naisama pa siya dun sa SGLG indicators. So kahit pa paano po, nung nag-conduct po talaga kami ng training Ms. Joy, kahit na online siya, so very dynamic yung ginawa po namin and very participative yung mga, yung ating mga participants siguro dahil just to comply. Pero I think very important na kahit pa paano natuto po sila ng basic alphabet na sign language and yung mga ibang basic po na kumbaga shortcut na sign na siya. So yun po yung ginawa namin. So I would like to commend the group on that initiative po na talaga naman sa tingin ko ay unti-unti po talaga na pinapahalagahan po talaga din yung pinaglalaban ng ating pong deaf community. Ayan. Siguro po kung may maidagdag po sila, but I just would, baka kasi makalimutan ko, no? But I want to commend the group on that initiative na ginawa po nila in advocacy. So congratulations. Miss Chen, may additional question ako regarding on how deaf would like to communicate or to be informed aside from sign language interpretation. So, is there other ways so that the government and other private offices will know? What if, like for example, yun nga yung major issue nila, Miss Jen, walang trained sign language interpreter in their offices. So, sa kayo po bilang advocate ng rights of people who are deaf, what other ways or methods that you would like people or the society or the Philippine society to communicate and inform you po? So that you are really connected. Kasi 'di ba, kasi may sarili silang Miss Jen based on my understanding, kasi marami rin akong kaibigan na deaf. They have their own culture. And then they also have other ways on how they would like to be treated by the society or even by the community that they belong to. Aside from sign language interpretation, ano pa yung pwede nating maisip na methods para hindi kayo left behind? Pwede po kahit sinong sumagot, Miss Jen. Yun lang. Ano lang yun, curiosity. Yeah, I think the question is for our speaker. Guest. Guest. Yes. So, would like to ask. Okay, si Mariah daw, ma'am. Okay. Ako, Mariah, signing po. Yes. Mahalaga po yan. Lalo na alam nyo, di ba, pag may times of emergencies, disasters, yung mga early warning messages, pag sa DRRM, very auditory based, very hearing based. Hirap po kaming mga deaf dyan. So, dapat sana, hindi naman po namin in-expect na dapat maalam talaga ng senyas. May iba't ibang paraan. Kung infographics meron, or may i-raise ka na announcements in basic English, or basic gestures, pwede rin naman po. Halimbawa po, pag i-raise yung red na flag or red na cardboard, so the deaf would understand, red, ibig sabihin maybe time to duck, stop moving, tapos pag green, ibigay yung isahin yung green ng color, ibig sabihin, safe na to go out of the building. Siguro parang magkaroon lang din po ng visual na cue cards na i-train yung hearing, thinking of other ways to communicate with deaf people. Kami po dito sa Cebu, we have disaster training po.
Actually, magkakasama po na kung paano mag-evacuate ang mobility, mobility impaired, ang deaf, magkakasama ang blind. Dahil sound-based nga siya, naiwan po yung mga hindi nakakarinig. So, pwede naman magtulungan, mag-partner at visual aids. Halimbawa yung emergency lights, hindi lang po sound, but kung hindi lang yung siren, or yung megaphone. So, kahit ano sigaw mo dyan, tabi mo pa yan sa death, hindi ka maririnig. So, yung lights, yung emergency lights, kasabay siya. Para nakikita ng death. Kasi visual nga po kami. So, yes po. We can think of other ways. George, signing po, writing. Sulat, gestures, may sulat po kamay sa papel. Finding other ways to get the message across. Minsan po naiiya yung iba na pero uso may gine-gesture siya or ayaw magmukhang funny, natulog funny. Pero okay lang yun po. Sulat, reach out to us, gestures. Pwede po yun. Lalo na kung emergency times of pag may disaster, huwag pong mahiya to save lives. Okay, thank you. Actually naisip ko maganda siguro baka may manual ang ating mga ang Philippine Federation for the Deaf about on how to deal or how to communicate with the deaf during disaster. Maganda yun, para at least ma-share natin, may integrate din natin dun sa mga local disaster risk reduction plan kung meron po sila noon. So yun, isa po yun siguro since baka pwedeng ma-share nyo sa amin dito sa Inclunasyon para at least may-promote po natin kung meron po kayo noon. And medyo time constraint na po tayo, no? Ang bilis ng oras. Opo, yes. Sorry sa mixing sagot po. Meron po on disaster, meron po ang project sign. Kumakala po sila ng meron pong sign bank para po i-share. This is a project where the deaf can be involved in disaster and risk reduction. So, soon po. So, kung paano, malapit na po. Yes, actually, the coalition was invited to be part of the project signed and most of the members po nun ay from the coalition din. So, sigurado na pag na-push through po natin yun ay sana ma-launch din natin dito sa Inclunasyon. So thank you so much po, na isang oras na po pala ang nakalipas. Kulang, pero we're very thankful na yung mga information na naibigay po ng ating pong mga guests ay very helpful po talaga sa ating pong lahat, hindi lang sa deaf community po, pero sa ating pong lahat. Dahil ang concern naman ay may sinasabi si Ma'am Malaya. Opo, sorry Ma'am Jen, pahabol na isa. Ituro lang po namin para sa lahat. Senyas po ng Happy International Day of Sign Languages and International Week of Deaf People. So, ito po, bumabati po sila ng happy. Yung happy po ay dalawang kamay sa dibdib. And this is happy. Parang clap. Clap na magkadikit yung kamay. Open 5. Was nagalaw po, bubukas parang pan. So, happy yung sign po natin ng happy. And then, International Day of Sign Languages for everyone. So, bubukas. Parang clap, tapos mag-iiwalay bubukas. Parang mag-shape ng pan po yung kamay. Kung kagalaw, paano ba? Sign, nagkapatong. Miss Janine? Tapos, ikutin mo siya. Ganun? Opposite. Ganyan ka. Parang nakabit pa rin. Ganito? Parang may iniipit sa kamay ng dalawa. Tapos, ipitin mo siya. Parang ganun pa rin yung formation. Parang nagdadasal? Oo, pero huwag mo i-cross. Right hands. Magkadikit lang yung palm yan. Okay, tapos ikutin mo, huwag mong pag-iiwalin. Ikutin mo opposite. Para ka lang may pinapatas mo kasi. Yan. Parang iti-twist, Miss Janine. Twist. Slowly. Happy. Yan, para Iti-twist. Sipo tayo. Happy. Thank you, yes. Okay po. Sige po. Maraming salamat po. Any last message po? Inyong panawagan po sa ating pong mga nanonood po ngayon. And of course, sa government and sa buong community po.
siguro uunahin po natin si Sir George. Mga 1 minute. Ayan po. Opo, itong George Shining, marami pong celebrations na nangyayari all over the Philippines ngayon because of it's the week of international, it's the week of deaf people. So, sali po kayo, matuto, nagsenyas, at something new about the deaf culture and our sign language po. Thank you po. Maraya naman po. Yes, Maraya ito. Sana po, salamat. Patuloy po nating ingatan, lalo na kami sa community, tangkilikin ang Filipino Sign Language. May konti mang variations dahil iba-iba yung regions, okay lang po yan. Basta FSL, ang identidad natin, Filipinong deaf po ang gumagamit. So, ang team po ng IDSL ay Sign Up for Language Rights. Alright, thank you po. Yan, maraming salamat po for sa ating pong mga guests sa ngayong episode na ito. Si Sir George Dintag and Miss Maraya Albay from the Philippine Federation for the Deaf. Thank you for your time, and we hope to collaborate with you more, especially for the advocacy of our deaf community. And thank you din, Ms. Joy, sa inyo pong oras na nilaan po sa amin for helping us to be the sign language interpreter, additional sign language interpreter for today po. Ayan, so Sa internet. gusto namin pasalamatan din yung mga sponsors po ng programang ito na Inclinasyon. JM, paki-flash yung ating announcement. Thank you. Magandang hapon mga ka-inklinasyon. Isang napakagandang balita. Napirmahan na kamakailan ang Implementing Rules and Regulation of 11650 or otherwise known as the Instituting a Policy of Inclusion and Services for Learners with Disabilities in Support of Inclusive Education Act. Alinsunod sa Section 32 ng Republic Act No. 11650, mag-i-establish ng mga Inclusive Learning Resource Centers of Learners with Disabilities in all school districts, municipalities, and cities, providing for standards, appropriating funds therefore, and for other purposes. Ang Department of Education, sa konsultasyon sa Department of Health and DSWD, at iba pang kinauukulang ahensya ng gobyerno at mga stakeholders ng edukasyon, sa pamamagitan nito ay naglalabas ng mga sumusunod na tuntunin at regulasyon upang ipatupad ang mga probisyon ng batas. Ang RA 11650 ay naisabatas noong March 2022. Naging bahagi ang INET kasama ang Save the Children na nagdaos ng stakeholders workshops para sa nabanggit na IRR kung saan ang output ay iminungkahi sa DepEd. Ang Inklo Balita ngayong hapon ay hatid sa atin nila Nida and Emmanuel Salvador. Ito po si Dr. Gina Laksamana Manalaysay, nag-uulat para sa Inklo Balita. Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Incarnation is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David.
May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Inklusyon dahil sa Inklusyon, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suhesyon sa aming email address inklusyon@gmail.com 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 and address it to our Incarnation Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Ms. Janine, isa na naman pong oras ng balitaktakan patungkol po sa disability issues and concerns and most of all at kasi ang ating pong napanood sa araw na ito. Maraming salamat po of course sa ating pong mga naging panautin, si Sir George Lintag and Miss Mariah Agbayan. Of course, Miss Joy Villarreal, ang ating pong sign language interpreter. Muli po, sana po kayo po ay maraming natutunan sa araw na ito at abangan nyo pa rin po kami next Wednesday po. Same time, 3 to 4 o'clock. And our episode for next week is the Inclusive Education World Thursday Celebration. Sana po ay makasama po namin kayong muli at sama-sama po tayong matuto at makapag-advocate para po sa kapakanan ng ating mga kapatid na may kapansanan. Muli po, greetings po sa ating mga core members sa Inklusyon, and we would like to thank also our director, Ma'am Ina, and of course our technical staff, JM, for your efforts for our program. Muli po, ito po ang Inklusyon sapagkat dito sa Inklusyon, wala po kaming ibang layunin, kundi po ang maprotektahan at mai-promote yung mga karapatan nating mga may kapansanan. Sapagkat dito po sa Inklusyon, ang inklusyon ay dapat nauna.